Mahirap nga ba sa Canada? Alamin natin sa video na ito. Hi, this is Sally and in this video, I share my own experiences in nursing, real estate, finance, and living in Canada and beyond. Bakit nasasabi ng iba na mahirap sa Canada? Bibigyan ko kayo ng mga iba't ibang mga rason kung bakit. Itong mga ito ay base sa mga experiences ko while living in Canada for over a decade. At sa tagal ng yon ay masasabi ko na merong hindi tayo maa-appreciate lalong-lalo na pag galing tayo sa mainit na lugar gaya ng Pilipinas. Number 1. Ang lamig-lamig. Nung nalaman kong pupunta ako ng Canada, ang saya-saya ko. Makakakita na ako ng snow. 'Di ba karamihan, yun din ang pangarap. Lalo na pag galing tayo sa mga lugar na walang snow. Syempre, ibang experience yun 'di ba? Tapos, napapanood natin sa mga movies o mga pelikula na pag nag-i-snow, parang ang ganda-ganda. Tapos may fireplace. Ay, sana maranasan ko rin yun. So, nung nakapunta na ako ng Canada, grabe ang saya ko noon. October ako dumating ng Canada. So, papalamig na noon. Pero, since galing ako ng Pilipinas, kahit papalamig pa lang yung mga weather na yon sa Canada, feeling ko, winter na. Naka-winter jacket at pants na ako noon. Kumpleto yan, pati yung mga sinusuot mo sa loob, gaya ng mga long johns, fleece, ganyan. At pag pupunta akong mall, pinagtitinginan ako ng mga tao. Di ko gets yun hanggang sa tumagal na ako. At na-realize ko, hindi pala dapat nag-winter jacket at pants kapag October. Overdress yun. Ito pang isa. Sabi nila, matatanggal daw ang tenga mo sa sobrang lamig. Ito yung tinatawag nilang frostbite. Ano itong frostbite? Frostbite is damage to the skin caused by extreme cold. Kaya watch out! Kaya nung biniro ako ng mga katrabaho kong mga puti, your ears will fall off, sabi nila. Sineryoso ko. So kapag lalabas ako, lalong-lalo na pag maghihintay ako ng bus sa may bus stop, lagi kong chinecheck ang tenga ko. Baka kasi nahulog na. Ito pang isa, pag winter, laging tutulo ang sipon mo. Minsan, hindi mo namamalayan sa sobrang lamig. Kaya dapat, lagi kang may dalang panyo o kaya tissue. Pero sa Canada, they prefer tissue kaysa sa panyo for hygiene purposes. Ito pang isa, pag winter na, kailangan mong i-plug in or isaksak ang sasakyan mo sa kuryente, lalong-lalo na sa gabi at malamig, para kinabukasan ay mag-start ang sasakyan mo. Kasi kung hindi mo yan sinaksak at sobrang lamig, sobrang ginaw, ay mahihirapan ang sasakyan mo mag-start sa umaga. Syempre, ayaw mo yung mangyari, hassle. Lalo-lalo na pagpapasok ka kinabukasan sa trabaho. Yung mga sasakyan sa Canada, may mga plug-in na yung mga yan, kaya winter ready. Number 2, walang tabo. Tayo mga Pilipino, hindi tayo mabubuhay nang walang tabo. Sa Canada, hindi sila gumagamit ng tabo sa banyo. Tissue lang. So, imaginein mo yun. Pag magna-number 2 ka, tapos tissue lang ang gagamitin mo, parang kulang, di ba? So kung ikaw ay pupunta ng Canada, ilista mo na yan tabo sa mga dadalhin mo. You're welcome! Meron din namang mga mabibili sa mga Asian store na mga tabo. Pero usually, yung mga Asian store na ito ay nasa mga main city. So kung ikaw ay medyo nasa liblib na lugar at small town sa Canada, medyo mahihirapan kang makahanap ng mga tabo. Number 3, mamimiss mo yung mga pagkaing Pinoy. Ito isa din sa mga kailangan mong i-adjust, yung pagkain. Kasi hindi kumakain ng rice ang mga Canadian. Kumakain din sila pero hindi siya yung main meal nila. Gaya nating mga Pilipino na 3 beses kumakain ng rice. Ang mga main na kinakain nila ay mga salad, sandwich, poutine, steaks, pizza. So medyo mag-a-adjust ka na kaunti sa food pagdating mo. Pwede ka rin namang magluto sa bahay ninyo ng mga Filipino foods kasi marami ka rin mga mabibili mga Filipino food products gaya ng mga tocino, longganisa, pansit canton, bangus sa mga Asian store. Yun nga lang mahal kasi syempre malayo ang pinanggagalingan. Meron palang nagtanong sa akin kung pwede ba daw magdala ng bigas sa Canada. Pwede naman pero may mga mabibili namang mga bigas sa mga grocery store. Kaya okay lang kahit hindi ka na magdala. Bihira lang din ang mga Filipino restaurants. Usually nasa mga malalaking city sila or mga maraming mga Pilipino gaya ng Winnipeg. Nandun din ang pinakauna-unahang Jollibee sa Canada. Kaya yung mga taong sabik na sabik sa Jollibee at mga ilang taon na hindi nakakauwi ay naglo-long drive papuntang Winnipeg para lang makapag-Jollibee. Number 4, mahirap mag-drive sa winter. Oh my God, ito ang pinakaayaw na ayaw ko talaga. Madulas ang daan pag winter.
Kaya sa Canada, tuwing winter, karamihan, pinapalitan ang gulong ng mga sasakyan ng mga winter tires. Syempre, dagdag gastos yun, di ba? 4 pa yung gulong. Ngayon, may mga time na kahit naka-winter tires ka na, ay dudulas at dudulas ka pa rin. Lalong-lalo na pag dumaan ka sa black ice. Ito yung pag nag-snow, tapos uminit, sumikat yung araw, tapos natunaw yung snow. And then, biglang lalamig ulit. Yung natunaw na snow, magiging parang skating ring yan. Sobrang dulas. Maraming mga naa-aksidente doon kasi hindi nila nakikita, kasi hindi siya obvious. Ganon actually yung nangyari sa husband ko. Nagmamadali siya, papasok sa work, baka daw malate. So ayun, dali-dali siya nag-drive, nakadaan sa black ice. Ngayon, umikot ang sasakyan niya ng 360 degrees, sabay salpok sa may island. Buti na lang kamo at hindi siya nasaktan. Yun nga lang, yung sasakyan na total wreck. Kaya pag winter time, be very careful. Ingat-ingat sa pagmamaneho at sa paglalakad. May mga nadudulas at nababalian ng mga hips or nai-injure. Kaya very important, lalo na pag may mga bahay kayo, lagi ninyong i-clear ang inyong mga driveway at walkway sa tapat ng bahay ninyo. Kasi once na may madulas at sa tapat ng property nyo yan nangyari, liable kayo doon at pwede kang mareklamo at i-fine ng city. 5. Mahirap maghanap ng damit kapag maliit ka. Ito para sa mga pitit na kagaya ko. Sa Asian size ng damit, extra small or small ako. Nung dumating ng Canada, yung extra small nila or small nila ay large na. So walang magkasya sa akin. Lahat ay malalaki at maluwag. Pero don't worry dahil nahanapan ko ito ng paraan. So ang ginagawa ko, pumupunta ako at namimili sa kids section. Yung mga size na mga large or extra large, saktong-sakto yun sa akin, mga small size. Meron ding mga petite section yung mga ibang mga brands pero kadalasan ay wala. So pipili ka talaga. 6. Ito ang pinakamahirap sa lahat. Yung walang papel or unauthorized kang magstay sa Canada. Syempre, obvious na ito. Pero in reality, merong mga walang papel or mga hindi legal na nag-stay sa Canada. For example, bibisita ng Canada, tapos nakikipagsapalaran na makakuha ng trabaho or employer na makakapagbigay sa kanila ng papel. Mahirap yung ganong sitwasyon kasi number 1, aburido ka, hindi ka mapakali nun, wala kang peace of mind. At once na magkasakit ka, since you don't have any papers and proper insurance, sakit mo pa sa ulo. Lagi kang natatakot na baka mahuli ka. At pag nahuli ka naman, siguradong pauuwiin ka at hindi ka na makakabalik sa Canada. I would suggest na gawin sa tamang way ang pagpunta ninyo sa Canada. Kahit saan man tayo mapunta, Canada man yan, or kahit saang sulok ng mundo, merong mga challenges. Pero ang kagandahan sa ating mga Pilipino ay napakadali nating mag-adapt sa ating environment. Kaya i-claim ninyo yan. I-claim ninyo na you're strong and capable. Kahit anong hirap kayang tiisin para sa pamilya. Para sa mga kababayan kong nasa ibang bansa, saan man kayo sa mundo, I want you to pat yourself on the back. Kahit anumang challenges kaharapin ninyo, kayang-kaya nyo yan. Ikaw pa, may Diyos kang kasama. Please do me a favor, like this video before you go and comment down below where you are watching from. Sa susunod na video naman ay pag-uusapan naman natin kung bakit maganda sa Canada. Kaya dapat ay nakasubscribe ka at click mo ang notification bell para ma-notify ka pag meron akong bagong video. At kung gusto nyo namang malaman kung bakit maraming mga tao ang nag-aalisan daw sa Canada, watch this video next.